Sindao, Cotabato City, para sa lahat. Ano ibig sabihin ng Sindao? 64th araw ng Cotabato. Ang Davao ay 86 or 89 or 64. May mga ano dito, cooperatives, pioneering the path. Yung mga hagala, pasyal tayo sa sa loob ng City Government of Cotabato, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Office of City Mayor License. Okay, so tinawag siyang People's Palace. Sorry, yun na, People's Palace nga, ganda oh. Nice. Sir. Okay, so mga hagala, parang bit-bit dito pala sa malayuan, tanong natin yung yung hitsura. Talagang literal na palasyo. Yung hugis ba, yung forma. Hindi siya yung pangkaraniwang ng mga city hall, no? Yung mga pamahalaang tawag nito. Basta city hall, mga ganun, no? Hindi siya pangkaraniwang yung kanyang design. Ang ganda. Kaya pala siya tinawag na palace kasi royal palace. Royal house, royal palace. Ang kanyang disenyo ay bit-bit niya, no? Yung dating disenyo ng City Hall sa Cotabato, Old City Hall. So hanggang dito bit-bit niyang ganda. Nice one. Buti naman at naisipan kong sumakay ng jeep papunta rito. Hindi sana di ko makita yung ganda ng Ma-miss ko sana, di ba? Ma-miss out sana natin ang perfect na design. Ang galing. Unique. Kaso nga lang against the light, no? Sayang, hindi natin makita ng ng maayos. Yan, no? Green and white. Tapos yung kanyang hugis ay lakas maka Malaysian, no? Inspired. Sa Butuan, no? May ganyan din ang hugis ang disenyo ng Butuan. Tapos yun, Indonesia. Tapos yung lakas maka Balangay din ng Balangay inspired. Yan City of Cotabato official seal. Meron din silang tennis court, lawn tennis, basketball court doon sa unahan. Kaso ang init, no? Parang nakalbo yata yung kahoy nila dito. Sayang. Makapagbibigay sana yan ng ng dagdag lilim. Mga pala, dalawa ang dito, ang kanilang flag na makikita. So itong isa ay Philippine flag, tapos yung isa naman ay Bangsamoro flag. So yung kulay green, puti, tapos pula, no? So alam naman natin, di ba, sa Pilipinas, tayo yon sa buong mundo, tayo may pinaka-unique na flag kasi lahat ng mga makikita natin sa bandira natin ay lahat yun ay may katumbas na value tsaka istorya. So for example, yung kulay blue ay kapayapaan. Sa Pilipinas, sa Philippine flag, yung kulay blue is kapayapaan, yung pula is katapangan. Tapos yung puti, iwan ko, nakalimutan ko na. Tapos yung araw sa gitna na may 8 rays with 8 rays of the sun. So yan, na representing 8 provinces na lumaban sa pananakop ng Kastila, ng mga Banyaga. Tapos 3 between represents for 3 major islands of the Philippines, that was Luzon, Visayas, and Mindanao. So ito naman sa Bangsamoro, hindi ko alam, no? So shout out dyan, mas panigurado may manonood. Sana mayroong manonood nito na taga Bangsamoro region, nakatira na expert. Ano ibig sabihin ng kulay green? Ano ibig sabihin ng white tsaka nung pula? Yung espada, alam ko na siguro ang kahulugan yan. Yan yun ang parang yan, simbolo ng pakikipaglaban, di ba? Digmaan, pakikipaglaban. So hindi siya pwedeng sakupin ng basta-basta na lamang. Lalaban sila hanggang kamatayan. Kumbaga, for example, ang Visayas and Luzon, no, nasakop sila ng Espanyol nang walang kalaban-laban. Ang Mindanao nasakop man din ng Espanyol, pero may laban, lumalaban ang mga mga magigiting na mga Moro.
Moro rin ba tawag sa mga ano, mga Islam. So, 'yon. Lumalaban sila. Kaya hindi basta-bastang masasakop ang Mindanao ng basta-basta na lang. Lalaban talaga hanggang patayan. Tapos, yung buwan tsaka bitin, siyempre, ano yan, sign of ano, no, Islamic. Tama ba? So, kung meron akong kulang na hindi nasabi at kung may mga mali din, pakicorrect na lang no, sa comment section. Ganda oh. Ito yung kanilang City Hall. Tapos sa labas, pag sinabing Muslim, Maranao, Maguindanao, o ano pa man ang ori ng tribo sa Muslim, actually hindi lang Muslim, no? Basta sa Pilipinas, kahit pa Igorot, Ifugao, ito talaga yung ano natin, parang simbolo. Actually, hindi na talaga rin siya sa Pilipinas, no? Maging sa Indonesia, Malaysia, yan, laging symbolic ng Southeast Asia. Itong ganito, yung gong, yung mga tugtugin, pang ano, instrument, musical instrument. Hindi na siya pang Pilipinas. Pero dito na sa Pilipinas talaga, sadyang hanggang ngayon, nananatili no, sa kultura ng mga Muslim. Hindi talaga nila basta-basta na kinakalimutan. Ganun kalalim, no? Sila magano. Ganun kalalim yung kultura sa Pilipinas, sa Pilipino, lalo na sa mga Muslim. Ganun sila hanggang ngayon pinapahalagahan, no? Tayo wala na ano bang musical instrument nating mga Kristiyano, 'di ba? Na mga moderno na, 'di ba? Mga xylophone, violin, 'di ba? Guitar, oh. Ano pa? Bass. Oh, 'yun yung ano natin, mga musical instrument. Hindi na tayo gumagamit ng mga kulintang, ng mga gong, hindi na tayo gumagamit ng mga makalumang mga musical instruments, no? Na ginagamit pa rin hanggang ngayon ng Thailand, ng Java, Indonesia, Malaysia, Brunei. So dito sa Pilipinas, mga Muslim na lang talaga yung natatanging madalas ating makitaan na gumagamit ng mga flauta na gawa sa mga Hawaiian. Ay hindi pala, mga Igorot pala gumagamit no, mga native. So sa mga kababayan natin mga Muslim ay mga gong, mga kulintang. Deng 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 deng. Yun lang no, mga ethnic and tribal musical instrument, mga makaluma. Time check tayo, it's 4, alas 4 na ng hapon. So kailangan natin na bumalik ng city or downtown area para makasakay na tayo ng bus or van, kahit ano. Tapos di ko alam kung pwede pa tayong pumunta ng Pigkawayan or Midsayap, kasi pwede naman tayong pupunta dyan minsan na lang, no? From Davao to Midsayap, tapos pababa ng Kidapawan City. Or from Kidapawan City pupunta ng Midsayap. Pwede yun. Yan, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So 2019 no nagsimula. So si kay Digong lang talaga no nagkaroon ng ng tawag nito, yung final na ipasa ang hinihingi nilang autonomy. So sa mga hindi nakakaalam dyan, no, konting trivia lang. Ito naman ay narinig ko naman kahapon kay Sir. Yun sa Sir kahapon na nakausap ko na isang Maranao from Marawi. Legit naman yun credible siya kasi nagtatrabaho siya sa government. Tapos isa rin siyang Maranao. Tapos yun na nga, no, bali sa ngayon wala pa silang naganap na election for ang tawag nito, master chief kung tawag, head chef. Nakalimutan, master chef, head chef, basta ganun, no? Parang head of state ba, no? Kaso nga lang, hindi naman sila state kasi sila, no? Parang autonomy lang. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So bali 2025 no magkakaroon sila ng election para sa kanilang magiging pinuno, kung sa pa yan, parang prime minister, ganun. Tapos ang autonomy or ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao is siya, parang meron silang parliament, no? Parliament system sila. Like meron silang sariling batas na gagawin nila para magagamit nila political sa kanilang lugar para magamit sa ekonomiya, para pagpapaunlad. Yan naman talaga ang pinaka main purpose talaga, pinaka main goal, no, ng ating mga batas na ginagawa. Hindi lang sa mga presidential system, hindi lang sa mga parliamentary system, maging sa federal, monarch at kung ano-ano pa, no. Gumagawa sila ng mga batas para mapangalagaan ang sangkatauhan, mga nasasakupan, mga constituents, mga national nila, 'di ba? Pati yung paano lumago ang kanilang ekonomiya, agrikultura, lahat-lahat, no. Kumbaga para sa for the common good, no, ng pangkalahatan, hindi yung para sa pang-ilang individual lamang. So 'yun, bali galingan ninyo, sana
maipakita ninyo no sa Pilipinas ba, sa amin, sa buong Pilipinas na kaya pala ng Pilipinas na magkaroon ng parliamentary system. So ito yung parang magiging natin mga hagala no, na mga hindi mga taga Bangsamoro. Ito yung parang magiging basehan natin. Parang hindi mo siya try and error o dry run or tawag diyan, yung parang experimental, di ba? Kumbaga ang ating national government nagmamasid no, nag-o-observe sa magiging performance nitong BARM or Bangsamoro BARM region parliamentary. Kumbaga, obserbaran nila, titingnan nila kung magiging effective ba yung pagiging yung parliamentary dito sa Pilipinas. So ngayon, sana magawa nila. So kung magawa man nila na umasinso, lalong lalago, asinso, yayabong yung kanilang rehiyon. So panahon na para magpasa na ng batas, gawin ng magkaroon na tayo ng charter change or tawag nito, pagbabago no ng constitution sa Pilipinas. Gawin tayong parliamentary, federalism, o tawag dyan, parliamentary system, basta gano'n no. Hindi na tayo sa presidential system kasi ang pangit talaga, napaka hirap ng bansa ng Pilipinas no, walang pagbabago, walang changes. Lahat andun sa Mega Manila, nakafocus lahat ng atensyon, andun lahat ng mga trabaho, lahat doon mga mangingimpleo, andun lahat no, parang kaya nga tinatawag na Imperial Manila. Kasi lahat andun nakabase, nakasentro. Pati yung budget 80% no. 101 billion or 1 million na lang, na 100 million galing sa Cotabato City, dadalhin ang pera na yun sa sa national, tapos ibabalik ang mababalik ang dito 20 million na lang no. So 80% napunta sa Manila, sa Kalakhang Manila, tapos 20% sa ating mga, di ba, mga lugar kung saan ang galing yung pera. So unfair. So grabe yung corruption sa Mega Manila, kaya galingan nyo BARM.